Mga kapatid, magandang araw sa inyo. Ang video na ito ay naglalaman ng isang katotohanan na tutulong patungkol sa aral na hanggang ngayon pinag-uusapan, pinagdedebatehan. Yung question na si Jesus ba ay Diyos? Ang Panginoong Jesus ba ay Diyos o tao lang ba talaga siya? Kasi may mga talata na nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Meron din naman mga talata na nagpapakita na si Jesus ay tao lamang. Ibig sabihin, grammatically, parang ang Biblia nagkakaroon ngayon ng contradiction kahit wala naman talaga. Paano natin lulutasin yung usapin na si Jesus ay Diyos ba talaga? Kasi kukontrahan yung mga talata. Kung hindi natin makuha sa grammatical na usapan, daanin natin siya sa theological at logical na paraan or theological at logical na paraan. Halimbawa, kung si Jesus nga ay tunay na Diyos, dapat meron siyang mga katangian o attributes na katulad ng sa Diyos. Yung bang kakayahan na hindi kayang gawin ng isang tao. Halimbawa, tignan natin. Ang sabi sa Lucas 5:20-21 ay ganito. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan." Pagkarinig nito'y nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Sabi sa Biblia at mismo yung mga tagapagturo na rin ng kautusan ay nagsasabi, Diyos lamang ang may karapatang magpatawad ng mga kasalanan. Diyos lang ang may kakayahang magpatawad ng kasalanan. Pero nagpatawad si Jesus ng mga kasalanan. Yung isang bagay na hindi kayang gawin ng tao, which is magpatawad ng kasalanan, ginawa ni Jesus. Diyos lang ang makakapagpatawad ng kasalanan. May kakayahan si Jesus, may katangian siya. Baka nga Diyos siya. Tignan natin, may isa pang kakayahan na Diyos lamang ang may kakayahan pero hindi kaya ng tao. Tignan natin. Sabi sa John 1 verse 1 hanggang 3. Ganito ang sabi. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang isa pa sa mga katangian ng Diyos ay yung pagiging manlilikha. Walang tao, sinumang tao ay hindi kayang lumikha or may ambag sa paglikha sa sanlibutan. Pero si Jesus, kaya niyang lumikha. Siya ay creator, manlilikha ayon sa aklat ni Juan, Kabanata 1, mga talata 1 hanggang 3. So, nagpapakita ito ng katangian ng isang pagiging Diyos kasi hindi kaya ng tao na lumikha ng lahat ng bagay. O, tignan pa natin. Sa aklat ni Juan pa rin, ang Kabanatay 2, talatay 23 hanggang 25. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. Okay. Ang isa pa sa katangian ng Diyos na tinataglay ng Panginoong Hesus ay yung makaalam ng lahat ng bagay. Alam niya yung iniisip ng tao, alam niya yung laman ng puso at isip ng isang tao. Walang sino mang tao, kung ikaw ay tao lang, walang sino mang tao ang pwedeng makaalam ng iniisip, laman ng isip at laman ng puso ng iyong kapwa-tao. Halimbawa, nung magpatawad ang Panginoon sa paralitiko, yung mga Pariseo doon ay nag-isip lang
Bakit siya nagpapatawad ng kasalanan? Kalapastanganan yan sa Diyos. Ngayon, nabasa yun ng Panginoon. Ang sabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ang Panginoon ay may katangian o attributes ng isang Diyos, yung makaalam ng iniisip, laman ng isip at laman ng puso ng isang tao. Si Zaccheo ay hindi nakikita ni Jesus in person, pero nung makita niya sa Jericho, sa puno ng sycamore, ano sabi niya? Zaccheo, bumaba ka dyan. Hindi siya nag-interview, hindi niya tinanong kung sino si Zaccheo, kilala niya kung sino si Zaccheo. Ibig sabihin, si Jesus ay all-knowing God. Meron siyang katangian at kakayahan ng isang Diyos. Kaya hindi natin masasabi na siya ay tao lang. Tignan natin, bago tayo matapos sa aralin na ito, bigyan pansin ko yung sa Galatia 1:11 hanggang 12. Ganito ang sabi. Sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinangaral ko ay hindi kathanang tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Ang sabi ni Pablo, gusto kong maintindihan ninyo mga kapatid, yung mabuting balita na ipinapahayag ko sa inyo, una, hindi siya kathanang tao, hindi siya utos ng tao, hindi siya sinabi sa akin ng tao. Kanino raw galing? Ito ay kay Jesucristo mismo nang galing. Hindi raw sa tao nang galing, hindi raw tao ang nagutos sa kanya, kundi si Jesucristo. So para kay Paul, yung mabuting balita na inutos sa kanya, yung nag-utos sa kanya noon ay hindi tao, si Jesucristo. So kung hindi tao si Jesucristo, baka anghel si Jesus. Kaso wala naman sa Biblia na nagsasabi na si Jesus ay anghel. So kung hindi nga tao si Jesus at may mga katangian siya o attributes ng Diyos, ano kaya ang Panginoon? Sana makatulong ang video na ito. Kung meron pa kayong mga talata o passages sa Biblia na nagpapakita ng katangian ni Jesus na Diyos lang ang may kakayahan nun at hindi kayang gawin ng tao yun, i-comment nyo lang po dito sa ibaba na nawa ay makatulong. God bless sa bawat isa sa atin. God bless.